Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Hallelujah, Panginoon. So, napakabuti ng ating Panginoon. Si Sister May po ay mag-diriwang ng kanyang 37 birthday anniversary. 57 birthday anniversary sa Tuesday. Actually, ang birthday niya ay nakalagay sa birth certificate ay August 27. Pero ang pinagdiriwang niya talaga ay August 26. Sapagkat yun po ang sinasabi ni Nanay Sita, ang kanyang mother, na talagang pinanganak siya. Although nung panahon, ng mga nakakaraang panahon, medyo kapos sa teknolohiya ng mga tao. Kaya nagkakaiba-iba. Mga pangapangalan, marami tayong pinapaayos sa PSA. So purihin ang Panginoon sa buhay ni Sister May. Na nawa, patuloy po siya magamit sa mga hindi na napakatagal na panahon na ilalagi po namin sa mundo pong ito. Naway laging makakitaan ng kasipagan sa ministry po ng ating Panginoon. Okay, so napakainam ng mensahe ng mga awiting ating pong pinagkaloob or ginawang papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kanina, ang sabi po noon, we just want to speak the name of Jesus. We just want to speak the name of Jesus sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Because the name of Jesus, if we understand what it meant, mga kapatid, ang pangalan ng ating Panginoon, ang sabi ng awitin kanina is, because His name is power, His name is healing, and His name is life. Ngunit sa ating mga napag-aaralan, mga kapatid, mapalad tayo kung tayo po ay nakakagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po lahat ng tao, mga kapatid, ay nakakagamit ng pangalan ng Jesucristo. Tandaan po natin yan. Yung isang napakainam na pribilehiyo ng isang elect o hinirang ng Diyos ay ang magamit niya ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Although, ang pangalan po ng ating Panginoon na hindi, ang kapangyarihan nito ay hindi mapipigilan ng kung ano man. Ngunit, our God has ordained o pinagdesisyonan na ang kapangyarihan na yon ay maging available lamang. Kung ito'y uusalin o sasabihin o speak ng kanyang mga hinirang. Napakainam, napakaligaya ng kalagayan ng mga taong naiintindihan kung paano nila gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. We just want to speak the name of our victorious Lord Jesus Christ. At ito po ay available lagi sa atin. Kapangyarihan para iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Kapangyarihan, sabi nun, His name is healing. Healing. Sa anumang pagkakasakit, it is available. And although mamamatay tayong lahat, mga kapatid, but for the glory of God, kung niloob niya na sa pamamagitan ng ating pagkakasakit, ay papalutangin niya ang kanyang glory or kaluwalhatian, mga kapatid, mapalad tayo kung isa tayo sa gagamitin niya para doon. Sapagat maraming nasusulat sa Biblia, kagaya ng isang taong bulag. Bulag siya mula nang ipanganak siya. Siya ay pinagaling ng Panginoon. Tinanong ng mga nakakita. Tinanong sa Panginoon, Panginoon, kanino pong kasalanan
Bakit po bulag yung tao na yun? Kanino po yung kasalanan? Sa kanya po bang mga magulang? O sa kanya? Ang sabi ng Panginoon, neither. Hindi yun patungkol sa kasalanan ng magulang. Hindi yun patungkol sa kasalanan ng anak. Niloob ng Diyos na mangyari sa kanya yun upang sa takdang panahon ay mailutang ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Nabasa pa natin yan. God is in control of everything. And we will be happy, mga kapatid, if we understand that our life is being used by God as an object lesson of His power and His glory. Kaya yung mga taong nasa kalagayan pa ng pagiging natural man o wala pang relationship sa Panginoon, pwede po ba nilang gamitin ang pangalan ng Panginoon? Sa isang bagay lang, mga kapatid. Sa isang bagay walang magagamit ang pangalan ng Panginoon. Pag humihingi ka ng forgiveness sa iyong mga kasalanan, doon mo lang siya magagamit. Because everything that you are speaking, praying to God, sabi ng Biblia, kung walang relationship sa Panginoon, ano sabi? The heaven is like brass. Shoot ka ng shoot ng prayer, pero the heaven is like brass. Hindi tumatagos sa langit. Nakasulat ba yan? Nakasulat yan. And the only prayer na pwede mong gamitin para tumagos sa langit is the prayer of forgiveness, confession, and forgiveness. Bakit po natin sinasabi yan? Sapagkat sa ating pong pag-aaral ng mensahe ng sanctification or being conformed in the image or in the likeness of our Lord Jesus Christ, papag-aralan po natin sa ating ika-6 na parte ng pag-aaral ng sanctification ang mensahe, the message of repentance. Okay? Repentance. Tandaan natin, ang ibig sabihin ng repentance is, dati, alipin ka ng, hindi ka makaalis-alis doon. Nakaharap ka sa kasalanan. At wala kang kakayanan makaalis doon. Okay? And then, dahil sa grasya ng Panginoon, na lagi natin pinag-aaralan, His regeneration, in our born-again experience, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makaalpas sa kuko ng kaaway sa pagkaalipin sa kasalanan. Hindi na tayo nakaharap doon, kundi nagkaroon tayo ng 180-degree turn. Hindi 360 yan. Pag 360 mo kasi, hindi ito yung 0 degree mo dati. Ang 360, bumalik ka doon sa kasalanan. Ang repentance is 180-degree turn. Meaning, nakaharap ka dito sa 0, pupunta ka sa opposite side niya na 180-degree. Dati, alipin ka ng kasalanan, kapatid, ang ibig sabihin ng repentance. Ngayon, alipin ka na nino? Ng Diyos. Alipin ng katuwiran, sabi ni Brother Bobby. Dati kasalanan yan, alipin ka ng katuwiran. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. At gagamitin natin ang teksto ng aklat ng Mateo, chapter 3, verses 1 to 12, para po maintindihan natin ano ba ibig sabihin ng repentance. Repentance na kinakailangan makita, mga kapatid, if we are truly born-again Christian, elect of God, child of God. Marami po, mga kapatid, ang nagkiklaim na sila'y Kristiyano, pero dito sila nakaharap. Anong meron dito? Kasalanan. Marami nagkiklaim, even pastors, mga kapatid.
even pastor. Nagkiklaim na Kristiyano, anak ng Diyos, pero dito nakaharap, dito nagbababad. Which is a total, ang tawag doon, yung contradiction. Total contradiction of what the Holy Scripture is saying. If you are claiming that you are a Christian, that you are a child of God, that you are an elect, a chosen one of God. Kapatid, wala ka doon dapat. Nandito ka dapat sa, kagaya ng kinanta ni Sister May. Alipin ka na ngayon ng Diyos, alipin ka ng katuwiran. Okay? So, repentance. Let us read Matthew chapter 3, verses 1 to 12. Okay, ngayon tayo gagamit ng gospel. Yung gospel po, mga kapatid, apat na aklat sa Biblia. The first 4 books of the New Testament, ang tawag po doon ay gospel. Okay? Matthew, Mark, Luke, and John. Ito pong Matthew, yan po ang unang aklat ng gospel. Okay? Matthew chapter 3, verse 1 to 12 says, in those days, John the Baptist came, preaching in the desert of Judea, and saying, repent, for the kingdom of heaven is near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance. But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. Okay. So kung mapapansin niyo mga kapatid, ang messages natin, ang tawag sa paraan ng pagbimensahe na pinapagamit sa atin ng ating Panginoon is expository preaching. Okay. So paano po ito nagagawa? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga pagpapaliwanag na mismong hango rin po doon sa mga teksto at sa mga kaugnay na teksto nito. Okay? Sa expository preaching mga kapatid, halos hindi po gumagamit ng eisegesis o pangsariling kaisipan o idea ang mensahero. Lahat po ay kinukuha lamang niya kung ano po ang sinasabi ng scripture o ng salita ng Diyos ayon sa kanyang kapanahunan, ayon sa kanyang setting, kung sinong mga kinakausap niya ng panahon na yon, ano ang kondisyon ng pangyayari, ano ang location, the historical events.
Lahat-lahat po na yan. Yan po ang paggamit ng expository preaching. At ngayon po, ang paraan po ng ating pong mensahe ay isang pagsasanay. Kasi po marami na po sa atin. Tumatanda na po ang mga pastors. At marami po sa atin ang may nakakakitaan po natin ng may gift ng teaching and preaching. At para po maintindihan natin paano ba ginagawa ang expository preaching. Sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng paraan ng pag-mensahe, makikita niyo po kung paano ginagawa ang expository preaching. Okay? Parang tinatanong mo ang sarili mo, ayon sa nabasa mo, at sinasagot ka ng mga binasa mong katotohanan. Okay? So, we will start with questioning ourselves with the scripture that we have read. Okay, the first question is, in which desert was John preaching? In which desert was John preaching? Pwede po kayo sumagot. Okay. The desert of Judea. Okay. Ayan sagot. In which, nasa yung sagot? Meron ba? Hindi mo nilagay. Okay. Hindi ko lang nailagay. Okay. So, in Judea. Okay, sa expository preaching po mga kapatid kasi is, saan ito, tatanungin mo sarili mo, nung nagpipreach si John, saan ito nagpipreach? Anong lugar? So sinabi dun sa verse 1 is, he is preaching in the plains of, deserts of Judea. Napaka-importante po ng mga information na yun pag naggagawa kayo ng expository preaching kasi doon yung malalaman ano yung location niya at para kanino siya nagpipreach. Pag sinabi natin Judea, sinong mga kausap niya? Mga Hudyo. Okay? Mga Jew. Tandaan natin, although ang binabasa natin ay gospel sa New Testament, pero itong istorya na ito na binabasa natin ngayon sa Matthew, ang setting pa nito mga kapatid, listen very carefully, ay setting ng Old Testament pa rin. Okay? Nandiyan pa si Jesus, buhay pa siya, hindi pa siya namamatay, hindi pa siya nahahain. Ang ginagamit na scripture nila Jesus o ng mga Pharisees and the teachers of the law nung kapanahunan na yun ay still Old Testament. Hindi pa nasusulat ang books of the New Testament. Yung istorya na ito, mga kapatid, wala pa yung Matthew, Mark, Luke, and John. So nasa Old Testament pa rin tayo. Kaya ang kinakausap ni John nung pinipreach niya patungkol sa repentance and sa kingdom of heaven, the kingdom of God, is the Jew. Okay? Yun ang unang katanungan. In which desert was John preaching? Judea. Para kanino siya nagpipreach? To the Jew. Question number 2. In John's preaching, what was near according to him? What was near? Ayan, the kingdom of heaven. Ang galing yung bata. Oh. The kingdom of heaven is near. Okay? Yun ang malapit na pinipreach ni John. And then, question number 3. What did John ask the people to do? To prepare for the kingdom of heaven. Ano daw ang sinabi ni John na mag-prepare kayo para sa pagdating ng kaharian ng Diyos? To repentance. Yan. Yan na, lumalabas kasi doon, pag tinatanong mo yung sarili mo, pag gumagawa ka ng expository preaching, nandun lang yung mga sagot at natutulungan ka sa retention. Para pag nag-preach ka, hindi ka nawawala kung saan-saan, kundi nagkakaroon ka ng dakot sa mga nangyayari sa binabasa mong katotohanan. So,
what did John ask the people to do to prepare for the kingdom of heaven? To repent. Okay? Iyon yung preparation. To repent. And then, question number 4, who was the prophet that John quoted in verse 4? Sinong prophet ang sinabi niya? Isaiah. Prophet Isaiah. Okay? Kasi ang kingdom of heaven na ito at ang pagdating ng Panginoon, bakit kinote ni Apostle ni John the Baptist to, is dahil naihula na ito noon pa. At ito na yung panahon na mangyayari na kung ano yung inihula noon pa ni Propeta Isaiah. Okay? And then, what was John's clothing and what was his food? In verse 6. Ano daw yung suot niya at ano yung pagkain niya? Okay. Okay. Dito natin. Yung retention ng isang bata, di ba? Ang damit niya is camel's clothing at meron siyang belt. Okay? At ang pagkain niya ay locust. Ano yung locust sa Tagalog? Balang at honey. While he was preaching. Okay? Hindi siya nahihiya. Tinawag siya ng Panginoon. Yun lang ang suot niya. Hindi rin siya namumroblema sa kung anong kakainin niya. Ginagawa niya kung ano ang calling niya sa Panginoon. Sa panahon ngayon, maraming hinihingi ang mga o mahihiya si Pastor Doy kasi si Pastor Doy nagsusuot ng maayos. Pero sa panahon na yon, yung laki ng ministry na binigay kay John the Baptist, mga kapatid, wala siyang hiningi sa Diyos na, ganito kalaki ang ministry ko. Ang suot ko, camel hair lang. Ang pagkain ko, balang, at pulot pakyutan. So yun yung setting, yun yung kalagayan ni John the Baptist. While he was preaching, repent! For the kingdom of heaven is near! Huwag mong gagayahin yun ngayon. Si John the Baptist, tinawag siya ng gano'n. Huwag mong gagayahin na magsusuot. Marami rin kasi gumagayang ganyan. Huwag mong gagayahin magsusuot ka ng sakong barurag, hindi ka maliligo, para kang taong grasa, maglalagay ka ng karatula, sisigaw ka, repent! For the kingdom of heaven is near. Hindi na yun ang paraan. Hindi na. O kailangan maintindihan ang salita ng Panginoon para tungpak ang ating mga ginagawa, kapatid. Because many are doing this and are quoting what John has done nung siya ay nagpipreach. Sabihin na ginagaya nila kung ano yung ginawa ni John the Baptist. Hindi na yun. Hindi na yun yung panahon na yun, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi. Ang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Anong gagawin niya sa lumang sisidlan ng bagong alak? Wasakin lang ito. Sapagkat hindi na sila ugma. Okay? Pagtatawanan at hindi na ugma. And then question number 7. People from what places were coming to John? People from what places were coming to John for baptism? Okay, Jerusalem, Judea, and the whole region of Jordan. Meaning, paliwanag natin kanina, sa panahon na ito, mga kapatid, ang preaching ay para lamang sa kaninong grupo ng tao? Sa mga Jew. Hindi pa ito sa lahat ng tao. Sa mga Jew. Yun ang kausap ni
John the Baptist dito. Mamaya, lalabas kung bakit. And then, question number 8. What important thing did the people do as they were baptized by John? Ano daw yung prerequisite before the baptism? Ayan. Di ba? Ano daw? Confession. Ayaw na natin pasagutin si ano eh. Confession. Or people must confess their sin first before they will be baptized by John. And then question number 9. What group of people were called brood of vipers by John? Pharisees and Sadducees. Ito, mga kapatid. Sa panahon natin, ang mga Pharisees and Sadducees, mga kapatid, ang katumbas nila sa panahon natin ay mga pastor, pare, sa ibang mga paniniwala, ministro. Basta yung nandun sa, sa authority ng isang relihiyon. Yun ang katumbas ng mga Pharisees and Sadducees. And now here is John the Baptist preaching, and then dumarating ang mga Pharisees and Sadducees, mga taong simbahan to. Mga kapatid, ang naghahawak ng mga katuruan na sa ulado nila patungkol sa Old Testament, patungkol sa law, mga kapatid, ay walang iba kundi ang mga Pharisees, Sadducees, scribes, teachers of the law. Sila yung naghahawak. And yet, mga kapatid, nung nakita sila ni John the Baptist na dumarating sila, papunta kay John the Baptist para magpa-baptize, ang sabi ni John the Baptist, "You brood of vipers!" Ano yung viper sa Tagalog? Mga ahas ulupong. Mga ahas. How come na yung mga tagapagturo mismo at nakakaintindi ng kautusan, mga kapatid, ay malinaw na pinagsasabihan ni John the Baptist na ulupong at mga kampon ni Satanas? O kanino pa magtitiwala? Kung ang mga nagtuturo ng katotohanan ay mga ulupong pala. Kung mga pastor na tumatayo sa inyong harapan ay matatagpuan yung mga ulupong pala. Kaya naman, sa ating iglesia, mga kapatid, sina-challenge natin ang bawat isa. Na kung meron kayong pagdududa, o meron kayong seemingly akala na may ginagawang masama ang pastor nyo, kausapin nyo po siya. Para hindi po kayo maapektuhan. Because, mga kapatid, ayaw nating darating sa mga pagkakataon na ang ating pong ang salita ng Diyos ay mababahiran ng pagdududa dahil meron kayong pagdududa doon sa nagsasalita sa inyo. Sino pong naapektuhan? Hindi po yung pastor, kundi kayo mismo. Sapagkat hindi na kayo makikinig sa mensahe ng Panginoon na nilaan sa pagkain na para sa ikalulusog ng inyong mga kaluluwa. Okay? Kaya tinuturuan po tayo ng mainam kung paano natin ibibidak o aalamin ang mga katotohanan para masitan nyo o makita nyo kung tama ang tinuturo ng inyong pastor at tama ba ang buhay niya. Nakatago man yung buhay na yun o nakalutang. Para po masitan nyo dahil nalalaman natin kung ano ang katotohanan pinag-uusapan natin. Okay? Yun yung mga tagapagturo noon nung panahon ni John the Baptist. Kaya naman, kinailangan ng isang Panginoong Jesucristo na darating upang ayusin ang lahat ng katuruan
upang madala ang tao papunta sa katotohanan, papunta sa kaluwalhatian ng Diyos. And then, question number 10. What are the manifestations of true repentance according to John the Baptist? Ano daw yung manifestation of the true repentance according to John? Ito yung mababasa natin sa verses 8 to 11. What are the manifestations of true repentance according to John? Dito kasi tayo magpo-focus, mga kapatid. 8 to 11. Verses 8 to 11. Ayan kasi pinag-uusapan natin, ang repentance ay pagtalikod mula sa kasalanan papunta sa katuwiran. Pagtalikod mula sa pagkaalipin sa dyablo papunta sa pagkaalipin sa Diyos. Maraming tao nagsasabi, nag-repent na ako, tumalikod na ako, nagkaroon ako ng repentance, anak ako ng Diyos. Tingnan natin, ano nga ba talaga ang nangyayari pag sinasabi mo o pinapaliwanag natin ang repentance. Anong ibig sabihin ng repentance? According to the scripture that we have read earlier. Verses 8 to 11 says, 8 to 9. Produce fruit in keeping with, ano yung unang sinabi? Ano daw ang dapat makita kung talagang nagre-repent ka? Produce fruit. Okay. Pero kanina kasi, sinabi natin na ang setting ni John the Baptist ay Old Testament pa. Okay? Old Testament pa. Buhay pa si Jesus Christ, hindi pa siya pinapako, piniprepare pa lang ang way ni Jesus Christ. Actually, nung sinasabi ni John the Baptist to, siya pa lang ang nakikita ng Israel. Hindi pa nakikita si Jesus Christ. Hindi pa siya kilala. Okay? Piniprepare pa lang ni John the Baptist ang paparating na Jesus Christ. Okay? We are speaking about the Old Testament, but ang Kingdom of Heaven, ang nire-require niya sa tunay na repentance ay kailangan makakitaan ng fruit na alam naman natin na hindi pa mangyayari sa kapanahonan nila. Bakit? Buhay pa si Jesus Christ, hindi pa siya namamatay, hindi pa siya nakakabalik sa Ama, at hindi pa naibibigay ang pinangako niyang Holy Spirit na nagbibigay ng fruit. But, listen very carefully, sinabi na, pinrepare na ni John the Baptist, o ng pagkagamit ng Diyos kay John the Baptist, ang requirement ng tunay na repentance. Number 1, fruit, produce fruit in keeping with repentance. Do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Ang sabi dito ni John the Baptist, produce fruit. Huwag mo sabihin, ligtas ka. Huwag mo sabihin, anak ka ng Diyos. Produce fruit. Pop is cheap. Hindi pwedeng puro salita, anak ako ng Diyos. Pero nandito ka. Tinanggap ko si Kristo. Pero nandito ka. Eh sabi ni John the Baptist, sa mga, you brood of viper, produce fruit in keeping with repentance. Do not think that you can say to yourself, anak ako ni Abraham, para sa amin ang kaligtasan, elect ang aming grupo, elect ang aming nation, ang aming lipi.
I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. May kapangyarihan ng Diyos na pumili at humirang ng sinuman. The stones here, stones, is pertaining, mga kapatid, sa mga matitigas na puso. Kung sabihin, anak ka ni Abraham, nandito ka naman. Hindi yun ang requirement. Ang requirement is fruit of the Spirit. Para makita, totoo ang repentance mo. Hindi yung sinasabi ng bibig mo, kundi yung nakikita, yung nangyayari sa'yo. Meron bang fruit of the Spirit? Okay? And then, verse 10. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance. Lumabas yung pangalawa. Okay. Okay, pag sinabi mo kasi repentance. Nandito ka, dati, sino ang ka-fellowship mo dito? Si Satan. Hindi ka nahihiya. Okay? Maraming tao hindi nahihiya ka-fellowship si Satan. Their lives are being identified with Satan. Masaya ka dito, disco, hindi ka nahihiya. Bongga ka, hindi ka nahihiya dito. Because you are identifying yourself to Satan. Yung makamundong mga buhay, hindi ka nahihiya. Okay? Repentance means, mga kapatid, that you are now ready to identify yourself with God. At sa ating kapanahunan, may pangalan kasi, with Jesus. Okay? You are identifying yourself with Jesus. At ano ang unang hakbang para ipakita mo ang pagmamahal mo at ang identification mo that your life is confessing the name of Jesus? Ano yung unang hakbang? Ano sinasabi dyan? O hindi natin nakuha? He will, I baptize you with water for what? Ayan. Pastor, necessary ba sa kaligtasan ng baptism? Hindi po. Hindi necessary sa kaligtasan ang baptism. Makakaintindihan tayo mga kapatid. Hindi necessary sa kaligtasan ang baptism. Alam natin ang kaligtasan mga kapatid ay grasya ng Diyos. But once the grace of God entered into your life, kapatid, pag pumasok na yung grasya ng Diyos, hindi napipigilan ng kapangyarihan yan. Okay? Pag nasa iyo na ang grasya, ayaw na niyan dito. Ayaw na niyang ma-identify yung sarili niya kay Satan. Magre-repent siya, pupunta siya sa Diyos. Gusto na niya ngayon na i-identify niya ang sarili niya. Kanino na? Sa Diyos. Kay Jesus Christ. Kaya magdidesisyon siya ngayon ng baptism. Naiintindihan na natin? Ayaw ko na doon. Dati identified ako doon. Kinahihiya ko na yun. Sinabi ba ng Biblia na yung dati mong mga ginagawa ay kinahihiya mo na ngayon sapagkat nandito ka na and you want yourself to be identified with Christ. At ang unang hakbang is
baptism. I warn you, my dear brethren, lalo na doon sa mga nag-iisip na, pwede ako makipaglaro? Pwede ako dito sa paniniwalang to, pwede rin ako dito. Hindi ko na kailangan ma-identify kay Kristo. Basta sa puso't isipan ko, sa Diyos ako. No. Tandaan natin, hindi nakakapagligtas ang baptism. Hindi po. Pero yun ay sinyales na naintindihan mo ang iyong pananampalataya. Na ang tumatakbo sa isip at puso mo, kapatid, ay ma-identify ka na ngayon bilang anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, at ang dalawang ordinansang in-establish ni Jesus Christ. Ano yung dalawang ordinansa na yun? Una, baptism, water baptism. Pangalawa, Lord's Supper. Makinig mabuti. Ano ng mga young people, huwag kayong makikipaglaro. Makakama nyo, pwede yun. Di ba? Okay lang. Nakikisama ako dito. Nakikisama rin ako dito. Ayos lang yan. Anong sabi ng Biblia sa Luke 1? Pag nakikipaglaro ka, sa mga malahilinga sa Luke 1, anong sabi ng Biblia? Isusuka kita. Okay? That's why sumusunod tayo sa tubig ng bautismo. Because this is the first sign of public confession that you are identified with God in the name of our Lord Jesus Christ. Pastor, sinisilo mo naman kami mga hindi pa baptized, sinisilo mo naman kami para maging miyembro na kami dito. No. Kami pong, pastoral, kami po nilang Pastor Jonathan. Wala po sa bokabularyo namin yung tipong mang-aakit kami ng mga para karoon ng pera ng church, para dumami ang member ng church, para makapagyabang tayo sa labas, na malaki ang church natin, marami tayong pera. Yun po yung mga unang-unang sinisigurado namin sa aming mga isipan pag nag-uusap kami bilang mga pastor. Hindi tayo mga aakit ng mga tao for the sake of material interests. Hindi tayo nangaakit ng tao para makapagyabang tayo. Marami kami. Truth and Life Christian Church. 1,000,000 kami. Ganto kami. Malakas kami. O mga politiko, punta kayo sa amin. Meron kaming mga boto. Hindi po. Yun ang unang-una, mga kapatid. Ang church natin, sasabihin natin ang katotohanan. Whether you like it or not. So, hindi po natin sinasabi na magpabaptize para dumagdag kayo sa miyembro ng iglesia. No? Sinasabi natin na ang baptism ay unang sinyales na tayo nga ay kay Kristo. And we are so, can I use the term proud? And we are so proud to be identified with Christ through public confession by baptism in water. Okay? So yun yung dalawa mga kapatid. Baptism and fruit of the Spirit. Pero, marami pa rin nagpapabaptize na madali lang para sa kanila yung magpabaptize. Pero hindi rin totoo ang wholehearted ang kanilang desisyon patungkol sa baptism. And that's why we are seeing many people gustong magpabaptize, pero marami kasing nabaptize na. Ang tanong,
nananatili ba sila doon sa kanilang confession na sila ay para kay Kristo? Okay? So being baptized, being identified with Christ in baptism ay mawawalan, will be in vain or mawawalan ng kapuluhan, mga kapatid, kung hindi mangyayari ang pangalawang manifestation. Ano yung pangalawang manifestation? Fruit of the Spirit. Ay, baptize ka nga. Nabaptize ka, ay bakit nandyan ka pa rin? Nangangalunya ka pa rin, sumisiping ka pa rin sa hindi mo asawa, nanloloko ka pa rin ng tao, nagmumulestya ka pa rin ng tao. Sa anumang kaparaanan na makamulestya ka, sa anumang interest mo, kasikatan, kapangyarihan, pera. Okay? Dinidiin natin, pera. Namumulestya ka ba ng pera? You can say that you are a baptized Christian, mga kapatid, but the second manifestation will, ano yun? Yung establish, yung papaigtingin, yung confession, yung identification sa baptism. At ito yung buhay, kapatid, that are being sanctified by God. A life that is being conformed in the image and in the likeness of our Lord Jesus Christ. The life of righteousness and the life of holiness. Makatuwiran ba ang buhay na yan? Hindi yung makatuwiran ka sa nanay, magsahin ka na, ay mamaya na! Hindi yung katuwiran na yun. Hindi yung mga katuwiran na yun, kundi yung katuwiran. Nakakakitaan ng buhay mo na papunta talaga yan sa kung ano yung inuutos ng Diyos. At ang pagsunod mo ay wholehearted. And then, naglilit iyon sa holiness na nagre-resulta ng pinag-aralan natin last Sunday na eternal life. My dear brethren, as Truth and Life Christian Church members, okay? Tinuturuan tayo, mga kapatid. Una, paano natin uunawain ang Holy Scripture, ang Word of God? Paano ba natin ito naiintindihan? Tinuturuan tayo sa paraan, mga kapatid, kagaya ng ating mensahe ngayon, sa paraan ng kalong mensahe ngayon na kailangan ma-expose talaga. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Kailangan siyang lumabas. At ang paraan na yun ay continuously questioning yourself. Ano ba yung mga sinasabi dito? Para saan ba ito? Para anong panahon ba ito? Expository preaching. And then, mga kapatid, kapag naiintindihan na natin yung preachings na yun, o yung words na yun, o yung Word of God na yun, kapatid, ang tunay na nakakaunawa, natutunan ko kay Sister May, the real meaning of learning. Pag sinabi mong natututo ka, you are learning, ang ibig sabihin nun is, your life is being transformed. Not head knowledge. Hindi pa yun yung natuto. Hindi yung nabasa mo, nagkaroon ka ng knowledge dito. Hindi pa yun ang sinasabi natin learning. Ang ibig sabihin ng learning o natuto is naunawaan mo and then sumunod yung buhay mo kung ano ang nauunawaan. Okay, nakikita sa buhay mo kung ano ang nauunawaan. Okay? So, yun yung paraan kung paano po nakakagawa ng isang expository preaching. Hindi ka nag-create ng maraming
ng maraming ICGCs or meron kang idea, ngayon gusto mong palutangin yung idea na yan, gusto mong patakbuhin lahat ng maririnig ng mga kausap mo doon sa idea mo. So magkukuha ka ng mga scriptures, ng mga salita ng Diyos, at gagamitin mo yung mga salita ng Diyos para mag-agree doon sa gusto mong ipaunawa sa mga makikinig sa iyo. Ang tawag doon, ICGC. Ginagamit mo yung idea mo, ginagamit mo yung scripture para mag-agree sa idea mo. At kukontrolin mo yung pagkaunawa, yung kaisipan ng tao, para pumasok doon sa idea mo. Para ma-exploit mo sila. Para magawa mo sa kanila kung ano ang gusto mong gawin. Yan ang nangyayari. Sa mga malalaking churches ko noon, ICGs, the likes of Kiboloy, nagagawa nila kung anong gusto nilang gawin sa kanilang church. Nadadala nila sa karimari-marim na kamunduhan ang kanilang church. Dahil ginagamit nila ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. So, last 2 questions. When will the fruit of the Spirit manifest? Kailan ba magmamanifest talaga ang fruit of the Spirit? Imagine, mga kapatid, nung nagsasalita si John the Baptist, nagsasalita siya sa panahon ng Old Testament. Wala pang Holy Spirit. Pero sinasabi na niya, produce fruit in keeping with repentance. Nandun na yung requirement, pero hindi pa nangyayari yung manifestation. Kailan ba talaga darating na mangyayari sa atin na magmamanifest ang bunga ng Espiritu? Tignan natin ang sinasabi sa 11 and 12. Last 2 questions na natin. 11 and 12. I baptize you with water for repentance, but after me. Pagkatapos ko kayong i-baptize sa tubig, after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. Ito na. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Okay. Kailan nangyayari, mga kapatid, na mapuproduce sa atin ang bunga ng Espiritu? Kapag dumating sa atin yung pagkakataon na niloob ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng plano ng Ama na tayo ay i-baptize sa Holy Spirit. Okay. Ngayon, in some doctrines widely accepted sa Pentecostal group, meron silang mga sinasabing manifestations ng mga being baptized with the Holy Spirit. Like, you should speak in tongues. Magsalita ka sa iba't ibang wika. Okay? Kapag hindi ka nagsasalita sa iba't ibang wika, ibig sabihin, hindi ka pa baptized with the Holy Spirit. Okay, walang basis. Okay, kaya tinuturo natin yung expository preaching. Wala pong basis na mga verses at mga konteksto ng mga verses na nagsasabi na ang speaking in tongues ay manifestation na ikaw ay baptized with the Holy Spirit. Okay. That's why hindi tayo nagja-judge kung sino ang may Holy Spirit. Ayan ang pinag-aralan natin last Thursday. Hindi tayo binigyan ng karapatan ng Diyos na mag-judge. Sino bang ligtas? Sino bang may banal na Espiritu? Sino bang totoong mga anak ng Diyos? Wala sa atin ang judgment na yan. Pero,
Pinag-aralan din natin that we can discern. Although you cannot speak, hindi ka ligtas. Pero, you have the Holy Spirit who can actually discern. Okay? Ano yung discern sa Tagalog? Ano yung discern? Yung nakakaalam, nakakasiyas, hindi siyas. Basta't nakaka-distinguish, English din yun. Nakaka-distinguish kung meron ba siyang fruit of the Spirit. Kasi nagmamanifest yun. And although you can distinguish, mga kapatid, between the natural man and the spiritual man, kapatid, we are not allowed to judge between who are saved and who are not saved. Hindi tayo pwedeng magsalita ng gano'n. Hindi rin tayo pwedeng magsabi ng ayan, manifestation, yan lang ang yan lang ang merong Holy Spirit, o yan lang ang baptized with the Holy Spirit, dahil nag-i-speak siya ng tongues. Speaking in tongues, pwede natin pag-aralan sa ating theology class. Okay, kung ano ibig sabihin ng speaking in tongues. Okay, so, ang katotohanan, sinasabi lamang mga kapatid, hindi magmamanifest sa'yo ang fruit of the Spirit unless dumating ang pagkakataon sa buhay mo na loobin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagsubok ng Banal na Espiritu na ikaw ay i-baptize sa Holy Spirit. Ang ibig lang sabihin yan, mga kapatid, in our regeneration doctrine, ibig sabihin lang niya, mga kapatid, you have the Holy Spirit indwelling in you. Nakikipamahay sa iyo, namumuhay sa iyo ang Banal na Espiritu. Kung nabubuhay na sa iyo ang Banal na Espiritu, mga kapatid, hindi mo mapipigilan ang sarili mo na mag-produce ng fruit of the Spirit. Kung walang Holy Spirit sa iyo, kapatid, ano ang kayang i-produce niya? Wala. Kapag nasa iyo ang Banal na Espiritu, hindi mo mapipigilan ang sarili mo na mag-produce ng fruit of the Spirit. Alam natin yung fruit of the Spirit, hindi na natin tatalakayin yan, siyam yan. Pag-ibig lalo na. Ang number 1, kaya naman sa ating iglesia, kahit tayo, mga kapatid, ay kakaunti, tayo nagpapasalamat sa Panginoon na ang ating iglesia ay nilalagay niya sa kultura ng isang matinyas, malalim na pagpapahalaga at pagmamahal sa isa't isa. Okay? Yun ang kultura natin. Malalim, hindi yung superficial. Mahal kita. Mahal kung ano naman ang kabalastugang ginagawa mo. Malalim na pagmamahal sa isa't isa. Na gusto ng Panginoon na magaya natin siya, conform to His image na, kapatid, umaabot tayo dun sa kalagayan na inuuna natin ang kapatid. Okay? Kung nandun tayo sa kalagayan, kaya natin siyang unahin, inuuna natin siya para makaraos. Sana ganon. At matutuwa ang sangkalangitan pag nakita tayo sa ganong kalagayan. Okay? Hindi tayo nagdududa sa isa't isa. Very transparent tayo. Kung gusto nating makita ano ba talaga ang mga nangyayari. Naiintindihan natin ang ating mga kapatid. Inuunawa natin sila. Okay, yun ang fruit of the Spirit. Hindi na tayo sumasapit sa mga pagkakataon na masisira ang iglesia dahil meron tayong mga kani-kanyang interes
Ninulutang ang ating mga sarili, ang ating mga sariling kagustuhan. Hindi na, kundi nagpapasalamat tayo sa Panginoon at sumasapit tayo na nakikita natin sa bawat isa ang pangunguna ng banal na Espiritu at tayong lahat ay lumalakad sa very clear manifestation na nasa iyo nga ang banal na Espiritu, which is you're walking with the fruit of the Holy Spirit. Umiibig ka, umuunawa ka, umaasa ka, lahat ng pinakitang bunga ng Espiritu ay nakikita sa atin, mga kapatid. Okay, so ano ibig sabihin ng repentance? Sinabi natin yun because some of us, mga kapatid, medyo parang urong-sulong. Papabaptize ba ako o hindi? Papabaptize ba ako? Kung ang nasa isip nyo, mga kapatid, is magpapamember ba ako dito magpapamember ba ako sa Truth and Life Christian Church? Magpapabaptize ba ako para maging member ng Truth and Life? Hindi po yun. Hindi po yun. Maraming nabaptize sa atin, nagsialis sila, hindi naman tayo humahabol. Hindi naman po. Kasi hindi yun ang natin. Hindi yun ang ating punteriya. Anong punteriya natin? Ipaunawa sa atin ang katotohanan. When you say that you have a repentant life, repentant spirit, repentant mind, heart and soul, mga kapatid, ibig sabihin, you want to identify your life now with God, specifically with Jesus Christ, sa pamamagitan ng baptism. Yun ang una. Then huwag mong kalilimutan na hindi natatapos sa baptism. Sapagkat ang baptism, kung hindi totoo, ay walang silbi. Ang nagpapatatag ng ating profession bilang isang mananampalataya, isang anak ng Diyos, isang hinirang ng Diyos, isang taong ligtas, ay hindi lang dahil nabaptize ka, kundi nangyayari ang mga pinangako mo sa panahon ng binaptize ka. Ang pangako na yun ay ang lalabas sa iyo at makikita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu na nagiging dahilan ng kaligayahan mo, ng edification ng church, sa mga kasama mo sa church, and ultimately, glory of God. That is repentance. Marami pa niyan, palakpakan po natin sa mga katotohanan. Tayo po'y magpasalamat.